Okay, be honest. Have you ever recorded your vocals, listened back, and said, wait, sino to? Sa bawat umagang dumarating, ngiti mo ang nais kong masilayan. Kasi sa isip mo maganda, pero sa recording parang demo ng demo. If you're a beginner, this video will save you from blaming your mic, your DAW, or yung buong pagkatao mo. Let's talk about the biggest beginner mistakes when recording vocals. Beginner logic. Okay lang yan, maaalis sa editing. No. Kung naririnig mo ang electric fan, naririnig din ng microphone mo. Mas chismoso to kaysa kapitbahay mo. Quiet room, door closed, fan off for 3 minutes, hindi ka mamamatay. Promise yan. Second, singing super lapit sa microphone. Ikaw ang aking mundo. Eto, classic beginner move to. Parang gusto mong kainin yung microphone. Ang result, pop, P, P, parang may sumasabog talaga. Ang rule natin is dapat one hand distance. Ganun lang. I mean, eto, ganito lang. Kapag nagsasalita ka or kumakanta ka, ganito lang yung distance ng microphone natin. Hindi mo siya jowa, hindi rin stranger. Tamang space lang. Hindi ganito. Hello, hello, hello. Akana. Third, recording too loud. Pag pula na ang meter, hindi yan angas. Mali yan. Beginner mindset kasi, ay lakasan ko para malinaw. Wrong. Mas malinaw ang sira. Di mo ang nais kong masilayan. Lahat ng pagod biglang nawawala. Nagpupula na yung meter niya, ibig sabihin naka-clip na yan, naka-peak na yan. Kapag nag-e-edit ka ng audio, hindi na yan matatanggal kahit anong gagawin mo. So ito yung pinaka-easy tip. Kantahin mo yung pinakamalakas na part. Pag hindi nag-red, okay ka. Pero kapag nag-red, patay ka. Number 4, may reverb na agad. Aminin natin, masarap pakinggan may reverb. Lalong-lalo na sa kantahan. Pero beginner mistake yan. Pag mali ang take, nakababad na ang reverb yan. Hindi mo na yan matatanggal. Kahit magka-cut ka pa ng audio niyan, wala na. Yung reverb is nandun pa rin. Wala ka nang magagawa doon. Golden rule, record clean, effects later. Future will thank you. Hindi, ito yung pinakamaganda kasi. Kapag kumakanta ka, dapat dry audio muna. Huwag mong haluan ng kahit anong effects like reverb, echo, chorus, at kahit anong paman para mas mapaganda yung boses mo. Maling-mali yun, kaibigan. Kailangan naka-dry audio muna. Later na yung mga effects na yan. Number 5, nakayuko, nakaupo, pagod. Ikaw ang aking mundo. Pagod na pagod. Kung ganyan ka kumanta, huwag kang magtaka kung parang pagod yung boses mo. Kumbaga, walang emotion ang mangyayari. Stand straight. Relax shoulders. Hindi ka nagbubuhat ng sako ng bigas. Kumakanta ka. Kapag kasi wala ka sa kondisyon tapos kumakanta ka, siguradong maaapektuhan yung audio mo. Pati yung performance ng pagkanta mo. Kaya kailangan i-relax mo yung sarili mo bago ka kumanta. Ito yung pinakamaganda. Walang tubig, walang warm up. Recording with a dry throat is like recording with a cracked mic. Kailangan natin yung tubig muna. Tubig ba to? Bago kumanta. Kahit 2 minuto lang, mag-warm up ka. Kahit napaka-basic na warm up, basic lang, is okay na yon. Or kaya kakantahin mo ng paulit-ulit yung kanta mo, nang sa gadon is mag-warm up yung throat mo. Basic lang. Pang-7, one take lang, okay na yan. Beginner line, okay na yan. Next. Pero pros, record multiple takes. Sa pagre-record ng kanta, hindi kailangang isa lang, kundi kailangang uulit-ulitin mo yon. Dahil, hindi dahil pangit ka, kundi dahil may mas gaganda pa. Pagkatapos ng several takes,
kailangan mong pumili ng napakaganda at napakahusay na pagka-record. Kapag kasi isa lang yung record mo tapos okay na yun, sigurado yung mga mali sa pagre-record mo is hindi na yun matatanggal pa. Pero kapag naka-multi-track ka or multi-recording ka, is kailangan mo or makapagpili ka kung ano yung maganda or ano yung kinakailangan sa recording natin. Pag pangit ang recording, unang suspect natin, mic. Pang-walo, kaibigan, sinisisi ang microphone. Pag pangit ang recording, unang suspect natin, microphone. Wala, hindi maganda yung mic natin. Pero most of the time, distance, volume, room, at habits, yan yung kailangan at kulang. Yan yung mga kulang natin. So, fix the basics first. Kailangan meron kang mga acoustic foams, mga unan curtains para at least maiwasan natin yung echo sa ating room. Fix the room. Kung kinakailangan magtago ka sa closet, kung magre-record ka, gagawin mo yun or gawin mo yun. At nang mapaganda yung record mo. Huwag mong sisihin yung microphone natin. Recording vocals as a beginner doesn't need to be complicated. Quiet room, right distance, hindi pula ang meter, clean recording. Gawin mo lang yan and your vocals will already sound way better. If this helped, like the video, subscribe to RS Official. Comment down below mga kaibigan. Beginner ka ba or naka-experience ka na nito? See you in the next video. Happy recording everyone.